power and authority ng Yes, mga opo. panahon po May ito. power po ako noon, nung time na yon. At the same time, gabi-gabi nandun sa nagiinom. Yes, opo, Kuya Junel. Talaga naman. Meron po kami tinatawag noon na Tuesday Club and Friday Club. Yung pagdating ng Tuesday, wala po kaming gagawin kundi uminom. Pagkatapos pong uminom sa Japanese restaurant, pagkatapos po noon, dire-diretso na kami sa mga club naman dito sa Opo. Pilipinas dito po. So, Dito yun na sa po yung Makati. may mga babae Yes, pang kasama opo. dyan. Opo, opo. Okay. Sige, sige. Wow. Kaya pala, Kuya Danny, nung mga panahon na yan, Opo. so, nag-enjoy po ba kayo ng mga panahon na po yun? Sa totoo po, nung pong naramdaman ko na po na medyo may pagtawag sa akin, hindi na po Kuya Junel. Nakita ko na unti-unti po na parang hindi ko na gusto yung aking trabaho kasi nakikita ko na talaga pong halos umiinom po ako araw-araw eh. Umuwi ako dito. Nakakalimutan ko na rin pong umuwi sa bahay nung time na yan. Kasi nga po ay libre bahay din ako sa condo sa Makati. Opo. Sige po. Kuya. Salamat po sa pagbabahagi po niyan. Yan po, hindi ko po alam yan nung una. So, sa mga ilan po sa inyo, hindi nyo po alam yung, baka ngayon nyo po lang nalaman ang kwento ng bahagi ng buhay ni Kuya Danny. Kuya Danny, ito po ang susunod ko pong tanong sa inyo. Medyo magiging seryoso na po tayo ng kaunti. Ano po? Paano po kayo nakakilala sa ating Panginoon? Noong time pong yun, sinasabi ko nga po yung isang staff ko, binigyan po ako ng Kuya Junel yung trucks. Naalala niyo po ba yung pangalan niya? Opo, ang pangalan po niya Marnie. Marnie. Opo, Yan, yan. si Marnie. Yan pong trucks na yan, Kuya Junel. Yan po. Yan po kung namin nakakaalala sa Naalala inyo. niyo pa po ba to? Yung parang trucks po flyers ito? na trucks, ano po? Opo. Okay. Ito po yung binigay sa inyo. Kung makikita po natin, Yes. naka-date po ng 2030. Naitabi niyo po, pa po. Yes, opo. Hindi ko nga po alam kung nagulat nga po ako, Kuya Junel, nung makita ko yan. Sabi ko, tamang-tama to. Tinago ko po yan. So, yun po. At least naipakita ko po sa mga katatayan. Ano po yung sinabi sa inyo nung in-invite niya po ba kayo? Yes, o opo. inabot niya lang po yun? Noong pong time na yan, kasi sumasabay po Kuya Junel sa akin, and sabi niya sa akin, Sir Danny, Christian ka ba? Sabi ko, hindi. Sabi ko, bakit? Kasi po yung mga pinapatugtog nyo, mga Christian song, opo. So, Sir Danny, ito, binigyan niya sa akin yan. And lagi niya akong binibigyan pagka siya Sumasabay sa inyo. Apo, binibigyan niya ako lagi. So, Sir Danny, pasyalan mo. So, sabi ko, gusto ko, sabi ko, ba't itong taong ito lagi na lang akong pinapupunta. Hanggang sa pumunta po ako, niyaya ko po yung aking misis. Ang sabi ko po, puntahan nga natin ito isang beses. And yun nga pong, hindi ko pa nga po alam yung si OG Dasma. Nakita ko lang po yung pagluluwas, di ba? Merong, sa stoplight, merong malaking si OG Dasma. So, tanong ko po yan at sabi ko, saan ba ito? Doon pa nga po ako tumigil Kuya Junel sa meron doon tanungan Ewan ko pong nakita niyo yun. May tanungan doon sa labas Di ba? So, nagtanong po ako doon. So, itinuro po ako sa loob. So, pagpasok ko Kuya Junel, sabi ko, pumapasok pa lang ako Kuya Junel, tumatayo na yung balahibo ko. Nung time pong yon. Talaga pong tumatayo ang balahibo ko. Sabi ko, wow. Kasama Ito niyo po si ate dito. Opo, niyaya ko yung misis ko. Apo. Sabi ko, wow, gusto ko talaga ito. Itong gusto ko. Pero nakita ko po yung asawa ko, nakaganyan. Pumapasok po kami. Opo. Nakatakip po yung kaliwat kanan niyang sa tainga dahil naguguluhan siya. Kasi niyaya ko siya doon Opo. Opo. Ano po yung na-experience nyo pagpasok nyo po doon? So, naalala nyo po ba sino pa yung nagpipreach po noon? Opo, nung time pong yun, nung nagpipreach po ay si Pastor Anthony. At kumakanta po noon yung kanyang misis. Si Sister Gigi. Opo. Alam mo Kuya Junel, that time, pagpasok ko po doon, araw ng Sunday, si Pastor Anthony po at saka si Sister Gigi. Siyempre, ang dami pong tao noon Medyo late na nga po kami noon dahil nagpe-praise and worship na. So, alam niyo po, pagpasok ko Kuya Junel, dire-diretso ako. Dire-diretso po ako. Opo. Tapos, pagtigil ko, kumanan ako na nagkataon may dalawang open. Naupuan. Opo, dalawang open. Basta po kami pumasok doon.
nagkataong may dalawang open. Sabi ko, wow, tuloy-tuloy po ako. Yung po, Eksakto po na may Yes, opo. naka-reserve na upuan sa yes, inyo. opo. Parang ganun, Kaya ano po ako nagtataka nung time na yun. Na talaga pong Wow. glory to God at pagpasok ko meron talaga. Sa ano po yun sa halos may gitna, mga panglima, pangpito, ganun. So ito na po yung nakarinig na kayo ng salita ng Panginoon. Opo. Tama At talaga pong naano ko yung ni Pastor Anthony noong time na yan. Yan, wow, wow. Ako po na-amaze doon po sa kwento niya dahil po sa itong trucks po, itong Opo. pliers or trucks na Pliers, binibigay natin, binibigay nung nag-invite sa kanya, Yes, napakalayo naman po pala na mararating. Amen. Kung i-imagine po natin yung simpleng pag-abot, yung mga nagbibigay po sa atin ng trucks dyan every Sunday, yung mga tatay po na nagko-connect doon sa labas po ng ating pintuan, Yes, opo. yung mga grabe po pala yung kayang gawin ni Lord. Yes, opo. Isang trucks po na ito Opo. na ibinigay kay Kuya Danny, ang napuproduce po niya is nagbago po ang buhay ni Kuya Danny. Amen. Opo. May 3 po siyang mentee na nabahagingan at natulungan mapapalapit sa Panginoon. At ito pong 3 to, yung 2 po is mentor na rin. At may isa po ngayon ay nagtitraining po to be mentor. At grabe ako po ay na-amaze. Patuloy po yan, kikilos ng dadami po ang makakakilala sa ating Panginoon dahil po sa simpleng tracts po na ito na ibinigay sa Kanya. Kaya sino po dito ang nabigyan rin ng tracts at dumalo po rito sa simbahan? Yung na-invite po ba? Bro, attend ka. Wednesday fellowship. Bro, attend ka Sunday. Sino po ba dito? Pero po bang same? Ayan, si Kuya Ronald. Ayan, si Colorma. Si Kuya Juanito. Wow. Ayan. Pwede pong tumayo para maano po natin, ma-amaze din po ako po na-amaze kung gaano po kumilos ang ating Panginoon. Wow. Sige po, palakpakan po natin si Lord sa mga buhay po nila. So sa mga kuya, lalo po yung mga mentor po natin, hindi naman po kailangan, pero kailangan din po na magbahagi rin tayo ng salita ng Panginoon. Pero yung simple pong pag-aabot po ng tracts, pag-i-invite po sa mga kakilala po natin or hindi po natin kakilalang tatay, ano po Kuya Danny, Yes, opo, Kuya Janelo. marami pong kayang gawin ng Panginoon po doon. Marami pong buhay ang magagawa. Kaya tulong-tulong po tayo mga kuya. Kaya samahan niyo po kami every Sunday po dyan sa labas. Kapag Napakalaking bagay, Kuya Janel, talaga yung Yes. At Opo. ini-invite ko rin po yung mga katatayan natin pagka meron tayong hayo. Opo, Di ba, yan. minsan nag-ano tayo? Yes, Yun yes. po, mag-join po kayo at maranasan niyo po yung makasalamuha yung mga taga-ibang lugar. Okay, sige po. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan, Kuya Danny. So, nung kayo po ayan na, nung nakakilala na po kayo kay Lord, nagtuloy-tuloy na po kayo. Yes, opo. So, nagtuloy-tuloy po ang pagsisimba nyo ng Sunday services sa COG Dasma. Yes, Tama opo. po ba? Opo. Paano po kayo napalipat dito sa Silang? Ang doon po Kuya John nung time na yon, ang sumalubong po sa akin noon sa COG Dasma si Kuya Lito Moronya. Siya po yung sa akin. Tapos sabi niya, Kuya Lito Moro, siya po yung Moronya. tama po ba, taga Cluster 5 si Kuya Lito? yes, Ano po? opo. Yes. So sabi niya, Kuya Danny, meron namang COG Silang. Actually, alam ko na po yun So, inano po niya ako dito sa COG Silang na dito ka mag-charge. So, yun po ang nag-ano sa akin dito. Siya po yung nag-endorse sa Opo. dito. And nung napalipat na po kayo dito, ayan na, nagsimula na po yung inyong C2S or nag-mentor sa inyo si Kuya Jerry. Opo, nung Tama pong po ba? time na yun, before pandemic po yun, bago mag-pandemic, hanggang na-connect ako ni Kuya Romy, si Kuya Jerry. Si Kuya Jerry po, nung time na yun, ano po yun nag-online po. Nag-online po kami nung time na yun. Opo. Mm. At yung misis ko, na isasama ko na online. Opo. Yun po yung time So na yun. tuloy-tuloy na po kayong nagpapatuloy sa Panginoon. Opo. Tapos yung inyong trabaho is ganun pa rin po. Tama po ba? Opo, nasa trabaho pa rin Ayan. ako. Nandun pa rin ako sa trabaho ganon. Ayan. At hanggang sa, yun nga, patuloy din yung aming online. Sige, salamat po kuya. May tanong ko po. Nung kayo po nandito na sa COG silang. So kayo po unti-unti nang lumalapit sa ating Panginoon. Napapalapit sa ating Panginoon. Pwede nyo po bang ibahagi sa amin yung pinakamabigat na naging problema nyo po nung kayo po yun na, nakakilala na sa Panginoon? Opo, Kuya Junel, sabi nga talagang pag lumalapit ka sa Panginoon, nandun nakatingin yung kaaway. Kasi ayaw ng kaaway na tayo lumalapit. Nung pong time na yung Kuya Junel, ay muntik na po kami magkahiwalay ng misis ko. Yung time na pong yun.
At yung pong time na yun, nagpaalam ako kay Kuya Jerry, sabi ko, Kuya Jerry, mag-ano kami, mag-open po kami ng online group. Yun po, sabi niya sa akin, sige bro, yun po, nag-start kami mag-online group. At pagka-open po namin ng online group, siguro ang amin pong ano noon, siguro mga 6, 5 yata, hindi ko maalala. And then kinabukasan po, biglang nag-leave the group yung misis ko kasi yung pong Facebook niyang ang ginagamit namin. Sabi ni Kuya Jer, ano anyari? Sabi niya sa akin. Kasi nag-leave the group yung misis ko. Sabi ni Kuya Jer, anyari? So, tinawagan ko po si Kuya Jerry. Sabi ko, Kuya Jerry, lumayas na po ako sa bahay namin. Dala ko na po lahat yung aking... Naglayas po Opo, kayo. opo. Okay, sige po. At dala na po yung aking mga damit, lihistro ng kotse, yun po, dala-dala ko na. At sabi sa akin ni Kuya Jerry na tatandaan ko, ay, Bro Danny, dumaan ka din muna dito sa bahay, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige Kuya Jerry, dadaan ako dyan bago ko pumuntang Manila, hahalik muna ako sa nanay ko bago ko umalis. So, pagkahalik po sa nanay ko, and sinundo ko po si Kuya Jerry noong time na yon, and nagpunta kami sa isang coffee shop, malapit po sa kanila. Pwede nyo po bang, kung okay lang po sa inyo, ikwento sa mga kapatid po natin, ano po yung reason ng pinag-awayan po ninyo? Opo, marami pong reason. Kung isasahin ko po Kuya Jonel, marami. Pero bigyan ko na lang po ng konting ano. Dahil po sa text, may nag-text sa akin na sabi niya, kala ko ba wala na yan? Wala na yan. Pero hindi ko naman po, yung time pong yun, nakita niya kasi. Nakita niya. So, yun po ang nangyari. Na nakita niya na may nag-text sa akin. Kaya nagtalo po kami. At sabi ko, lumalapit ako sa Panginoon. Sabi ko, sige, kinakailangan mo nang umalis ako sa bahay. Kaya ganun po ang nangyari. And then, ini-open sa akin ni Kuya Jerry. Marami po kami pinag-usapan nung time na yun. Alam ko, magtatanghali na yun. Pero hindi po ako nakakaramdam ng gutom noon, Kuya Jonel. Isa lang po ang dito po sa mga katatayan, sabi ko nga po sa akin ni Kuya Jerry noong time na yun, alam mo, Bro Danny, marami ka ng, kumbaga, ang sabi niya sa akin, nandito ka na eh. Nagsisimula ka na eh. Sabi po niya sa akin na anong ganito eh. Bro Danny, sino ba ang gusto mong matuwa sa'yo? Dalawa lang naman ang pwedeng matuwa sa'yo eh. Sino ang gusto mong matuwa sa'yo? Yung si Satanas, si Lucifer, o ang Panginoon? Sabi ko, nag-isip po ako noon, sabi ko, oo nga, no, kung ako'y tutuloy, siguradong malulungkot ang Panginoon o may matutuwa. Sabi ko, hindi ako payag. So sabi ko sa kanya, Kuya Jerry, uuwi na po ako. Kaya umuwi po ako at nakita ko naman ang misis ko. Niyaya ko na siyang umuwi at yun po, glory to God. Wow. At hinalikan ko. Wow. Sige po, At wow. yun po, doon po nagsimula ulit. Wow. Grabe, Kuya Danny. Napakapalad nyo po at may mentor kayo na kagaya ni Kuya Jerry. Yes, opo. At saka sabi ko nga, Kuya Jonel, naalala ko yung sinabi mo noon, nung tayo, sabi mo, napakabait ng, alam niyo po mga katatayan, talagang masasabi ko po, pag ang Panginoon ay una sa lahat, at siya po yung, pwede ba? Sige po, Kuya. Tulungan ko na po kayo. Inumo muna po ako. Sabi ko nga po, si Lord po ang makakapagbago sa atin. Hindi po natin kayang magbago. Si Lord po ang una sa lahat. Siya po ang makakapagbago sa atin. Amen. Wow. Amen. Amen. Wow. Nakaka-amaze po yung kwento nyo. So, maganda po talaga na tayo po, ang bawat isa po sa atin, may mentor. Ako rin po, meron rin po ako naging mentor. At ngayon po, kapag meron po akong, maski po ako may mentee na, pag may kailangan pa rin po ako nangihina, kinukontak ko pa rin po yung aking mentor. Si Kuya Nicky po ang nag-mentor po sa akin. Kaya yung mga wala pa pong mentee dyan, mga kuya,
connect po kayo sa C2S group. Minsan po, Amen. pag mga ganyan may pagkakataon, yun po yung una po nating lalapitan bukod po sa ating Panginoon. Sila po yung mga mentor po natin. Marami po tayong mga mentor dito na pwede nating tawagin kahit anong oras at handa po tayong tulungan, gabayan, ipagdasal at ipanalangin at sila po yung tutulong po sa atin. Kagaya po ng paggabay sa kanya ng kanyang mentor. Ano po. Amen. Wow, Kuya Danny. Sige po, medyo nagiging... puputulin ko po seryoso tayo. Puputulin ko po muna pansamantalang ating kwentuhan. Yes, sir. So, kailangan po muna natin mag-pause at kukuha po tayo ng mga konting insights po para may participation po kayo. So, may kukunin po kami at tutulungan po ako ng aking partner, host, na nandyan po sa likuran ninyo para po kumuha po ng mga insights or comments po galing po sa inyo. Sige, Kuya Bobby, take away! Hello guys, mga tatay. Kamusta po? This is your co-host, Brother Bobby. So tatawag tayo siguro ng mga tatay na nakarelate sa pinag-uusapan, sa pinagkukwentuhan. Kung sino ba talaga ang nakakakilala sa ating guest na si Kuya Danny. So sino ba magandang tawagin dito, no? Pero siguro wag na tayong lumayo. Siguro yung mente na lang, no? Kuya Joel, pwede ko po bang makasama dito at matanong saglit? Dito po tayo, harap po tayo sa ating mga katathayan, sa ating camera. Ayun po, tatanungin po natin, ano po, isa sa mga mentee ng ating guest na si Kuya Danny Mendoza. Kuya Joel, gusto lang po naming malaman. Dito po kayo sa aking tabi, huwag kayong lumayo para tayo kitang-kita. Ano po, gusto lamang po naming malaman. Ano po ba, paano nyo nakilala si Kuya Danny at ano po ang natutunan nyo sa buhay ng Kuya Danny? At ano po, di ba naturuan kayo ng C2S? So, paano nyo po nakilala ang Kuya Danny? Una po sa lahat, ako po ay nagpasalamat sa Panginoon na naging kasama ko si Bro Danny. Noon pa kasi talagang magkasama kami kung saan kami pumupunta. Nandun din ako dahil siyempre magbarkada gano'n. Pero nung umalis po ako, pagbalik ko ng Pilipinas, ako po yung nagulat. Kasi dumating to si Bro Danny na hindi ko inaasahan na talaga. Sabi niya, bro, nandito ka na pala. Sabi ko, oo, kararating ko lang. Tamang-tama, sabi niya, dahil imbitahan sana kita. Saan, sabi ko. Sabi niya sa church, ba? Nagulat ako. Ano kayang naano ni Bro Danny na nagcha-church na kasi noon talagang ano yan talagang hindi po nagcha-church yan kundi magkasama kami lagi kung saan-saan yung yakaga namin. Ngayon ay sabi ko tama-tama sabi ko. Sinabi ko na rin sa kanya na bro naging Christian na rin ako sa labas sabi ko sa Korea sabi ko at sinabi niya na, bro, talagang ang Panginoon talaga ay napakabait dahil yung pinagdaanan natin noon, ngayon binago na tayo. Kaya talagang hindi ko akalain na magkaganon si Bro Danny. Kaya nung nag-charge na po kami, nakita ko sa kanya na talagang matindi talaga yung ano niya dahil kinukulit niya ako every Sunday, bro, ganito, church tayo. Ako naman talagang gustong-gusto ko na rin dahil pareho na nga kaming Christian at kami po ay wala na yung dati naming daan na hindi kanais-nais. Kaya salamat talaga sa Lord na nakilala ko si Bro Danny. At ngayon nakikita ko na talagang patuloy siya na nagbibigay talaga ng sa Panginoon. At isa siya sa pinili ni Lord. Kaya thank you Bro Danny at mabuhay po kayo. Pagpatuloy nyo lang yung mga gawain sa church. God bless po. Marami pong salamat. Amen. Salamat po, Kuya Joel. Ano po, isa sa mga naging mentee ng ating Kuya Danny. So kung may oras pa, no, siguro isa pa. Ano po, isa pa siguro, no? So teka po, hanap po tayo ulit ng isa pa na naging mentee na rin ni Kuya Danny para mas kilala siya. Kuya Alan, pwede po ba kayong ma-invite?
Kuya Alan, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Opo, gusto lang po naming malaman papaano nyo po nakilala ang isang Kuya Danny at bilang kanya pong mentee, ano po ang encouragement na nakuha nyo at ano po ang masasabi nyo sa buhay ni Kuya Danny na ngayon ay ginagamit po ng Panginoon na naglilingkod sa kanya. Magandang gabi po. Nung unang nakilala ko po si Kuya Danny, kaklase ko po siya ng CLDP 1. Pero siya nakapagpatuloy, ako hindi. 4 na beses akong nag-try. Pero sa awa ng Panginoon, nakapasa. Pero nung na-invite niya po ulit ako, nakita ko po yung kabutihan niya na isinare niya sa akin yung dati niyang buhay. Yung nakikita niya naman po sa picture, yung napapaligiran siya ng mga gandang babae. Pero ngayon, ang pumapaligid sa kanya, yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos habang siya nagtuturo. Tsaka po yung nakikita niya naman po yung yung mga hawak niya, may baso, may bote. Pero ngayon ang hawak niya, Biblia, pinag-aaralan niya kung paano i-share sa ibang tao yung salita ng Diyos. Kaya nakikita ko sa kanya yung pagbabago ng Panginoon sa kanya. Kumbaga sa kung binago siya ng Panginoon, saka si-share niya sa akin, pinagbago rin ako ng Panginoon. Kung ano yung nagturo sa iyo, magiging ganon ka rin. Ayun lang po. Salamat po sa buhay ni Kuya Danny. Thank you po, Kuya Alan. Yan po si Kuya Alan, isang mentee po ng ating guest na si Kuya Danny. At may oras pa, isa pa po. Isa pa po. Kuya, magandang gabi po. Dito po kayo sa aking, humarap po tayo dito. Isa pa pong nakakakilala sa Kuya Danny, si Kuya Lito. Kuya Lito, ano po masasabi nyo sa ating guest na si Kuya Danny? Okay po, ang masasabi ko lang po sa ating kapatid na si Kuya Danny Mendoza ay siya po'y sa main pa kami nagkakilala. At ako po yung laging gumagabay sa kanya once na nagkaroon siya ng problema. At saksi ko po kung paano siya papalayasin ni Ate Net. At nandiyan po ako, nagmamaning po ako dyan sa Camellia, sinusundo niya ako, bro, tulungan mo naman ako, may problema ako. Sabi ko, yung huli talaga niyang sundo sa akin, gabi yun, inabutan niya ako sa Camellia. At sabi niya gano'n, tulungan mo ako kasi palalayasin ako, tinapon na yung mga damit ko sa aming bahay, nasa labas na. Kaya kami ni Mrs., sumama naman kami ni Mrs. doon sa bahay nila para kausapin si Ate Nitz. Kaya pinupuri ko at pinasalamatan ng Panginoon. The time ay huminahon din po si Ate Nitz nung kinausap po namin mag-asawa yung kanyang si Ate Nitz. Kaya si Kuya Danny, nakita ko lang po sa post niya na magtutok po siya ngayon, kaya sinurpresa ko po siya ngayon. Thank you, Kuya Lito. Kaya sabi ko, hindi ako nagpaalam kay Kuya Danny, pupunta ako ngayon, surpresahin ko siya. Kaya nakaabot pa rin ako. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Danny. Kaya lahat po tayo mga tatay, huwag tayo magsawa na tayo magtsatsaga at tayo po'y maglilingkod sa ating Panginoon kahit anong problema natin sa buhay. Laban lang tayo ng laban kahit anong problema na dumating sa atin. Amen. Amen. Salamat po, Kuya Lito. So yan guys, mga tatay, narinig po natin ang tatlo sa mga taong malalapit kay Kuya Danny at nakakakilala kay Kuya Danny. Parang hindi natin narinig kanina, yung sinabi ng huli nating guest ni Kuya Lito. Hindi natin narinig kanina, pero as additional information, yan po, nalaman po natin ang buhay ng Kuya Danny. Maraming salamat po. Ito po ang inyong co-host, Brother Bobby. Back to Kuya Junel. Thank you, Kuya Bobby. Salamat po. Purihin pong Panginoon. Pambihira na. Ginulat ka ba ni Kuya Oo. Lito? Nandyan. Hindi ko akalain na si Kuya Lito talaga namang, alam mo yung tao yan, pasulput-sulput talaga yan eh. Isa po sa mga tatay na Opo. nag-akay po sa inyo. Yes, opo. Nag-suporta po sa inyo. Opo, isa rin po talaga yan. Yan po ay nagpupunta pa sa bahay nun. Sila mag-asawa. Opo. Hindi ko pa po kilala kasi yung yung ibang mens, hindi ko pa po kilala yan. Opo. Doon po kasi ako nagsimula. Sa COG Dasma. Opo. So, salamat po, Kuya Lito, and welcome po sa COG Thank Silao. you, Kuya Lito. Talaga, ginulat mo ako dyan. Balikan natin, Kuya, yung pinag-uusapan po natin. Gusto pong balikan yung pag-aaway nyo ng inyong misis. Tinulungan ka nila Kuya Jerry, tama ba ni Kuya Lito? Opo, Na opo. tinulungan po kayo. Opo. Pagbalik nyo po sa bahay, paano po ang naging sitwasyon? Pwede nyo po bang i-describe sa amin paano kayo paano kayo nagkaayos? Doon po sa lumayas kayo, Opo. bumalik kayo. Noong pong time na yan, bumalik ako, hinanap po siya. Wala siya sa bahay eh.
At yung pong time na yun, meron pa pong ibang mga nangyari hanggang sa, yun nga po, kasi nga po ay ang napapaligiran talaga ko nung time na yun, Kuya Janel eh. Sabi nga power, nasa akin na po lahat noon. Kuya Janel, nung time po yung wala po akong coding-coding. Noong time pong yan, nasa akin na po lahat. At sabi ko nga po ay, nung time na yan, nung nagsimula po ako, nagulat po ako nung isang umaga, nakatingin siya sa akin. Nakatingin siya sa akin. Ayun pala, meron na siyang idea kung ano yung aking Masama na ang tingin, opo, kuya. masama ng tingin. Sabi ko, Lord, alam ko naman po na walang lihim na hindi nabubunyag. At pagka may apoy, may usok, Kuya Opo. Janel. So sabi ko nga po, baka ito na talaga yung time. At niyaya ko po noon kasi meron po kaming yung tapat ng bahay namin, meron pong kubo doon eh. Opo. Meron po kaming maliit na farm doon. Niyaya ko po siya. Sabi ko mag-usap tayo doon. At ako po ay tinanggap ko po yung aking pagkakamali at ako po ay lumuhod sa kanya. At ako po ay humingi ng tawad. Amen. Opo. Amen. Wow. So, kung iisipin ko po, Kuya Dali, kung hindi nyo po nakilala si Kuya Jerry, si Kuya Lito, at nangyari po yung muntik ng hiwalayan ng inyong asawa, maaayos po kaya yun? Siguro po Kuya Jonel, sabihin na natin na kung hindi ko po nakilala yung mga katatayan. At una po ang Panginoon. Eh, syempre, Ano kung po ang hindi Panginoon? dahil kay Lord. Yes, kung hindi po Amen. dahil kay Lord at talaga naman po ako'y lumapit sa Kanya, baka po wala ako dito. Amen. Wala po ako dito sa Sige sa po. ating kinakalagyan ngayon. Salamat po, Kuya Dani. Alam ko, naramdam ko na medyo uneasy, hindi komportable ang pag-usapan po yung ganyan. Inirerespeto po namin, Kuya. Pero salamat po sa pagbabahagi nyo po ng kwento po ng buhay nyo na ganyan. At ngayon po, Kuya Dani, paano, sabi nyo po, nagpatuloy na po kayo dito sa COG Silang. Ano po? Opo. So, ano po yung naging reason nyo? Ano po yung nakita nyo dito sa COG, dito sa men's, lalo na po sa men's ministry, para po magpatuloy kayo, mag-commit kay Lord, maglingkod kay Lord? Ano po yung naging reason nyo? Bakit po kayo nagpatuloy sa Panginoon? Nung nag-umpisa na po ako, talaga pong nakita ko na wala palang kwenta yung kung anong meron ka. Yung pong sabi ko nga, ako po ay, ang trabaho ko ay parang naman pleasure, hindi talaga. Marami po akong connection. Kahit saan po ako, may connection po ako. Government official, police official, lahat po. Umpisa po sa PO1 hanggang sa general. Naging kaibigan ko po sila. Sabi ko, wala akong peace of mind, Kuya Jonel. At nung pong umpisang nakikilala ko ang Panginoon, wala palang ibig sabihin yung power kung wala ang Panginoon sa puso natin. Wala pong ibig sabihin. Kung ano man ang meron ka, yun nga, kung merong kabuhayan, sasakyan, yun ang sinasabi mo kay Janet. Wala pong ibig sabihin yan. Wala pong kasing bait ang Panginoon. Talaga pong inihi ko po ng tawad sa Kanya at salamat po, binigyan niyo ako ng pananampalataya at nakakilala ko po siya. So, ito po yung time na tinalikuran nyo yung inyong trabaho. Tama Yes, po ba? opo. Paano nyo po nagawang, sabi nyo po, nung mga bago kayo makakilala sa Panginoon, para kayo nag-enjoy. Yes. Ako rin po, naranasan ko yan. Talaga naman po, nung wala pa po ako sa Panginoon, ang sarap ng buhay. Yes, Parang, opo. parang Di ba? ine-enjoy gabi-gabi, nasa kamunduhan. So, paano po kayo nag-decide na iiwan ko na itong buhay na to? Itong nagbibigay ng pagkain sa pangsustento sa aking pamilya at tatalikuran ko na to para sumunod sa Panginoon. Paano po ba nangyari nung mga Po, panahon? nung time na yun, talaga pong naramdaman ko na hindi na po ako masaya sa dati kong trabaho. And nakikita ko po, masaya ako pagkasama ko kayo Kuya Janel. Pag Sunday, yung mga katatayan dito, doon ko po na-feel yung tunay na nagkaroon po ako talaga ng peace of mind. Doon ko po naramdaman talaga na andito yung talagang mga
kapatid sa pananampalataya na nagbibigay sa iyo ng encouragement, na hindi sila nagbibigay sila ng payo na para ikaw ay marami pong mga katatayan talaga na nagbibigay talaga sa iyo ng bro, pag may problema ka, pwede mo silang i-share yung Amen. problema at binibigyan ka ng kalakasan talaga. Doon ko po nakita, Kuya Jonel. Kaya po talagang Iniwan glory niyo to na God. po yun. Opo. Opo. At sabi nga po ng boss ko noon, kahit isang beer lang, doon tayo sa bar. Sabi sa akin, talaga ba, Danny, hindi ka na nainom? Alam mo, sabi sa akin ng boss ko noon, you are not like Danny before, sabi niya sa akin. Sabi ko, ginanon niya ako kasi sanay siya sa akin na pag inalok niya ako, sabi niya, Danny, kahit isang beer lang, doon tayo sa bar. Sabi ko, pasensya ka na, boss, hindi na ako nainom talaga. And then, ipinakita ko po talaga sa kanya na ako ay hindi na niya talaga mayayayang minom. So nakita niya sa akin, talaga daw hindi na ako yung Danny, Opo. Kuya Junel. So nakita niya sa akin, talaga pong hindi na po ako, pag niyayaya niya ako, sabi ko, hindi ako sasama. Ganon, nakita niya sa akin, Kuya Junel. Amen. Ang makikita ko po dyan, Kuya Danny, ang nakita po nung boss nyo na wala sa iyo dati, nung kayo po inandun pa po sa trabaho nyo na makamundo, Apo. si Jesus Christ. Amen. Yun po yung tingin ko po na nakita niya sa iyo, na kaya po kayo nagbago, simula nung tinanggap niyo po si Jesus Christ sa buhay po ninyo. Doon na po nagsimulang magbago ang inyong inyong pananaw, ang inyong mga ugali, at pati Yes. yung inyong buhay. So bagamat nakaranas po kayo ng mga pagsubok, maski marami po nagsasabi, kung kailan ako naging Christian, kung kailan ako kumilala sa Panginoon, kung kailan ko siya sinusunod, doon pa ako nakakatanggap ng matitinding problema. Totoo po yun, mga kuya. Tama po, si Kuya Danny, naranasan po yun. Ako rin po, ganun rin po. Kung kailan ako naglingkod kay Lord, saka po ako sinusubok ng Panginoon. Alam ko po, kayo rin po, mga bro, sa mga hindi pa po nagsusurrender na kanilang buhay sa Panginoon. So, napakahalaga po. Para kay Kuya Danny, yung mga karangyaan na nararanasan niya, yung kamunduhan, Yes. yung kasiyahan na nararanasan niya, baliwala po yun kung wala po kayong Jesus Christ sa buhay po ninyo. Yes, amen. Amen? Palakpak po na si Lord. Kuya Daddy, gusto ko pong i-share po sa inyo ang isang verse po. Sinabi po ito ni Jesus Christ from Mark 8, verse 36. Ang sabi po niya, basahin ko po sa Tagalog, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? So, ganun po yung sinasabi. Ang sinasabi po ni Jesus Christ dito, mapasayo man yung pera, bahay, lupa, maganda ang buhay, wala po kayong utang, maganda, may katungkulan man, or walang problema, pero wala po kayong Kristo sa buhay nyo, baliwala po lahat yon. Hindi nyo po yan madadala kapag tayo po lumisan na sa mundong ito. At kung wala po tayong Jesus Christ sa buhay po natin, sigurado po, doon po tayo dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Ano po, Kuya Danny? Yes, tama po kayo, Kuya Junel. Amen. Ako po ay Glory to God. nabe-bless sa inyong kwento, Kuya. Kumbaga, ako rin po may oras, may panahon na mas pinabibigyan kong halaga itong mga material na bagay. Minsan, nag-uoti po ako dati sa trabaho hanggang alas 9, alas 10. Nakakalimutan ko yung maglingkod sa Panginoon. Yes. Pero wow, grabe dito sa verse po na aking i-share na nabasa dahil po sa inyong pag-share ng buhay nyo. Mas mahalaga po na meron po tayong Kristo sa buhay po natin. Ano po, Kuya Danny? Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kuya Danny, ano po yung realization po ninyo? Yung buhay nyo po dati, kumpara sa buhay nyo po na meron na po kayong Kristo sa buhay po ninyo. Wala pong kasing saya ang nasa Panginoon. Wala pong meron kang peace of mind at meron tayong takot. Sabi ko nga anytime pwedeng kunin ng Panginoon yung ating buhay mamaya, bukas. Hindi po natin alam. Kaya po hanggang may time pa po tayo, mga katatayan, tayo po ay lumapit sa Panginoon, humingi po ng kapatawaran, isuko po natin. Wala pong kasing yung peace of mind na nadadama ko, yung pong nasa Panginoon ka, yung pong naglilingkod ka, yung pong lumalapit ka sa Kanya.
wala pong priceless po ang aking naramdaman. Amen, Kuya Danny. Salamat po. Alam ko po, meron po kayong gustong ibahagi na verse. Tama po ba? Opo, Kuya, pwede pong palabas po natin. opo, ito po yung naging verse ko, 1 Corinthians 10:13. Sabi nga po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Sabi ko nga po, sino po dito ang walang pagsubok? Tumas po ang kamay kung sino po yung walang pagsubok, walang problema. Di po ba lahat tayo? Kaya po sinasabi dito lahat ng tao tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng hinggit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Kaya, ang masasabi ko po kay Junel, sa mga katatayan na nakakadanas ng pagsubok, kung yan po man ay financial, family problem, lahat po ng klaseng problema. Si Lord lang po ang ating lalapitan. Siya po ang nagbibigay sa atin. At hindi po yun ibibigay sa atin na hindi natin mapapagtagumpayan, Kuya Junel. Amen. Amen. Kuya, alam ko may isa pa. At saka yung Matthew pong isa, yung 6:33. Matthew 6:33. Yung pong Matthew 6:33, but seek first kingdom of the God and His righteousness, and all these things will added unto you. So, ganun po ang ginawa ko. Hinanap ko po ang Panginoon. At na-involved nga po ko. Lagi po akong nag-charge pag Sunday, umaattend ng fellowship. At hanggang sa nakita ko nga po, nagbabasa po ako ng Bible. Kaya nga po sabi ni Jerry lagi sa akin, read the Bible. Magbasa kayo ng Bible doon. Kasi po naandun na po lahat kung paano natin mapapagtagumpayan yung mga pagsubok natin. Amen. Amen, Kuya Danny. Salamat po sa ibinahagi po ninyo. Salamat po, Kuya Danny. At siguro po, papurihan po muna natin ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang awitin. Sige po, Kuya Anmark. Nung una, ang akala ko ang buhay ko ay di na magbabago. Kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan ng halos. Ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ko'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat
kahapon ko siya ang kulang sa aking mga kailangan. Higit siya sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala ako'y nagiba. Kasalanan ko ay pinatawan. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala ko'y nagiba. Kasalanan ko ay pinatawan. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Wow. Hallelujah. Grabe, Kuya Danny. Ramdam na ramdam ko yung kanta. Tunay nga po, ako po rin binago ng Panginoon. At ang takeaway ko po rito, sa binahagi niyo po, maraming salamat po, pagpalain po kayo ni Lord. Ang takeaway ko po rito sa ating kinanta is parehas po tayo. Ganyan rin po ang aking mga naranasan. Ako rin po ay manginginom. Ako rin po ay mahilig pumunta sa mga club, sa mga bar. Pero hindi ko kayang baguhin yung dati kong pamumuhay, yung aking buhay na makasalanan, kung hindi po dahil sa ating Panginoong Hesus. Yes, amen. Kahit ano pong gawin po natin, kahit ano pong paggawa natin ng kabutihan, kahit nagsisimbapan po tayo, pero kung wala po tayong Kristo sa buhay po natin, hindi po natin kayang baguhin ang sarili po natin. Kaya tunay nga po, napakabuti ng Panginoon. Gaya po sabi sa kanta, sa inawit po natin, napakabuti po ng ating Panginoon. Naniniwala po ako, kaya po kayo nandito, kung kayo pa po ay nasa ganung pamumuhay, ang Diyos po ay napakabuti at nangungusap po ang ating Panginoong Hesus sa inyo. Amen. Siya lamang po ang kayang magbago ng buhay. Hindi po kung sino man, ang ating Panginoong Hesus lamang po. Ang kailangan po is isurrender po natin ito sa Kanya. Magsisi po tayo sa kasalanan at tanggapin po natin siya bilang ating Panginoong Hesus at tagapagligtas at manampalataya po tayo sa Kanila at maniwala po tayo dun po sa ginawa niya sa krus, kung saan namatay po siya sa krus ng Kalbaryo para po dyan sa mga kasalanan ko, kasalanan po ninyo, kasalanan po natin, na hindi po kalugod-lugod sa Kanya. Siya na po yung nagbayad para doon, namatay na po siya sa krus. Yun lang po kailangan natin para magbago po tayo. Kailangan po natin ang Panginoong Hesus. Kagaya po ng ginawa ni Kuya Danny. Ano Yes, po? amen. Wow. Kuya Danny, medyo bitin ako sa usapan natin. Okay. Wala na po tayong oras. Nandito na po tayo sa dulo ng part ng ating programa kung saan kayo po ay magbibigay ng inyong parting words para po sa ating mga katatayan na nandito. Opo, sa mga katatayan, si Lord po ang ating dapat lapitan. Siya po ang makakapagbago ng ating buhay. Siya lang po. Katulad po na sinabi ni Kuya Janelle,
Hindi po natin kayang magbago. Si Lord po ang makakapagbago sa atin. Ano man yan. Mga pinagdadaanan natin, katulad po ng binanggit ko kanina, kahit ano po yung pinagdadaanan natin, sa Panginoon po natin ilapit po yan. At ang Panginoon po ay nakikita po niya kung ano po yung nasa puso natin. Iiyak po natin. Huwag po nyo sabihin, lalaki ako. Hindi ako marunong umiyak. Iiyak po natin. Iluhod po natin ang ating mga pinagdadaanan. Nakikita po ng Panginoon yan. At yun po ang aking naranasan. Amen. Amen. Salamat po. Kuya Danny, pwede po bang ipag-pray ang ating mga katatayan? Yes po. Sige po. Tayo po yumuko. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord God, aming Ama sa langit na may gawa ng langit at lupa. Tunay po na kayo po ay aming dinadakila. Pinapasalamatan, Panginoon, O God. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga kasalanan namin, Panginoon, O God. Tunay po na napakabuti mo, Panginoon, dahil sa ibinigay mo sa aming pananampalataya, Panginoon, O God. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ng mga katatayan na nandito, na nagbibigay oras sa iyo, Panginoon, O God. Nilalapit ko po at ikluptuhod na idinadalangin ko, Lord, yung mga katatayan na dumadanas ng mga pagsubok. Mga pagsubok na pinagdaanan ko, Lord. Katulad ng pinagdaanan ko, Lord, yung mga pinagdadaanan nila, Lord, maging ito man ay sa pamilya, sa health, Panginoon, financial, Panginoon, O God. Alam po namin, Panginoon, na hindi kayo papayag na pag-uwi namin, hindi namin daladalang yung pagpapala, Panginoon, O God. Lord, patuloy mo po kaming samahan at patuloy po kaming magpapagamit sa iyo. Sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan, syempre, Kuya Danny, ito na yung end ng ating program. Hindi po kami papayag, ang grupo ni Kuya JC na kami lang ang mabless. Tama po ba? Meron tayong inihandog, Kuya, token po kay Kuya Danny. Ito na po daw yung mug. Ayan. Pagdamutan nyo na po ang ating Yes, opo. simple mug. Ayan. Salamat po. So, salamat. sa inyo na po yan, Wow. pwede nyo nang iuwi. Ito, iuwi ko na to, Kuya. Ayaw. Meron na ako, parang lawa ko na yan. Ayan. Sige po. Bago po tayo magtapos, abangan nyo po yung susunod nating men's talk program. Niluluto na po yan ng ating media team. Palakpakan po natin yung media team na talaga Yes, naman po opo. pinaghirapan yung Salamat po sa setup po media natin. Parang teaser lamang po kung sino po yung sunod na magigisa po dito or magbabahagi ng kanyang buhay. Ano po, isa po siyang tatay. Ayan, yun lang po. Isang tatay at isang manager. Tapos yung Wow. iba po, yun muna ang bibigay ko po para po masabik po kayo. Abangan nyo po yung susunod na programa na Men's Talk na meron po ulit tayong makukuhang encouragement kung paano po binago ng ating Panginoong Hesus ang mga buhay po ng mga katatayan dito sa Men's Ministry. Ano po. So yun. So closing spills na po tayo, Kuya Danny. Namiss ko po itong tagline po na ito. Tama ba? Okay lang? Ang bilis ng oras, Kuya Oo Janela. nga eh. No? Kuya JC, pwede ko pa sabihin yung tagline ng Men's Talk? Ayan. Maraming salamat po. Ito po ang magsasara na po at mag-e-end na po tayo ng programa. Ako po si Brother Jonel, ang sinalagi pong nagsasabi na tagumpay man o pagsubok, pag-usapan natin yan. Dito lang sa Men's Talk. Usap tayo, bro! Ayan. Wow. Amen. God be the glory po. Purihin po ang Panginoon. Thank you po. Na bless po ba ang bawat isa?